Magandang gabi po. Ngayon, dito po tayo sa usapin ng katarungan. Specifically, ang ating pag-usapan po, may katarungan ba sa Pilipinas? Kung ang naghihingi ng katarungan ay yung mga kapatid natin, mga mahihirap. Pag sinabi ko mahirap, kulang ang pera, may mga trabaho pero kulang din ang kita, at walang bahay, at tinuturing silang squatter, tinuturing silang informal settler. So, may mga katarungan ba para sa mga taong ganon? Ito po ang ating talakayin sa ngayon. May batas tayo na nagbabalansiya sa epekto ng pagpapatupad ng batas ng korte sa pagdidemolis at batas na nagpoprotekta at the same time sa mga mahihirap na apektado ng demolition. Ladies and gentlemen, the law that I am talking about is one that respects the property rights of the people. Kahit na mayaman sila o ay respetuhin natin yung karapatan nila sa pag-aari. Pero ang sa akin dito diskusyon ay mas malamang po sa sitwasyon. Sapat ba na dahilan yung wala kang titulo ay manakit ka na ng damdamin ng iba at gigibain mo mga bahay nila? Ngayon, meron tayong tinatawag na demolition sa korte. Sapat ba na dahilan yan? Yung tinatawag na demolition na inutos ng korte para baliwalain na lang natin ang iyak ng mga naaapi, ang iyak ng mga tao na kung masisira ang kanilang mga bahay, wala silang mapupuntahan, at lalo na kung ang pamilya ay maraming mga anak, mga maliliit, na ang karamihan sa kanila ay nag-aaral pa sa kindergarten na public at saka elementary na public school. May karapatan ba sila? Ngayon po, ilalahad ko sa inyo ang batas. Tapos sasabihin ko sa inyo, ipakita ko sa inyo ang lupit ng korte na hindi sinunod ang batas ng korte at nagresulta ito sa kawalan, sa pagtapak, kawalan ng katarungan para sa mga mamamayan na wala na nga pera, wala pang katarungan. Yan po ang nangyayari sa atin. Kaya sana kung meron man dito na nanonood na mga apektado, kagaya na sa Barangay West Kupang, diyan sa kilometer 22, West Kupang, West Service Road, Muntinlupa City. Para sa inyo po ito. Inaalay ko po sa inyo. At 3 grupo sila dyan. May taga Santo Niño na hinahawakan ata ni Atty. Lopez. Mga taga Immaculate Conception Compound. Mga taga Acero Compound. At saka mayroon pang iba dyan. Ang problema nito ay nag-umpisa po ito sa isang kaso na sinampa ng nagngangalan na Domingo Realty Incorporated noong November 15, 1981. Noong panahon na yun na sinampa ng Domingo Realty Incorporated ang kaso, ay kanila itong inaari ang 3 lote na sa kanila daw ay nabibilong. Okay, sila po ang may-ari. Ang kinasuhan niya ay ang isang nagngangalan na Antonio M. Acero, isang negosyante na nagpatayo ng isang parang factory dyan sa loob ng lupang ito. Sa paglakad ng panahon mula noong 1981, actually mas maaga pa sa 1981, hanggang ngayon, ilang dekada na yan, mahigit mag-4 na dekada na. Darating na tayo sa kalahating siglo o kalahating century, ay tinawag na po yan na Acero Compound sila, at yung katabi nila, mayroong tinatawag na Immaculate Conception Compound, at yung kabila sa likod banda nun ay mayroong tinatawag na Santo Niño.
Ngayon ang kinasuhan ay yung Acero compound, ay yung Antonio Acero at saka yung may isang kinasuhan na si Pablo Victorio at saka isa pa. Ngayon, ang kasong iyon ay hindi po nag-progress, hindi tumuloy para sa isang full-blown na trial. Kasi bakit? Yung grupo ng Antonio Acero at grupo ng Domingo Realty Incorporated at saka yung isa na tao ang hindi si Victorio, nagkaroon sila ng tinatawag na compromise agreement o kasunduan na tatapusin na ang kaso at ang kanilang naging kasunduan ay ayon sa theory o sa tayo ng Acero, ni Antonio Acero, ang lupa na daw ay nagkapatong sa lupa nung kumakaso na Domingo. So nagkaroon sila ng tinatawag na compromise agreement. At nilagdaan ito ng Acero, nilagdaan din ng Domingo Realty Incorporated. At dumagda din yung isa. Para masiguro natin siguro, hindi, shortcut lang naman ito. Pagkatapos doon, ang kanyang kasunduan, yun ang nagiging desisyon. Kasama dyan sa kasunduan nila ay ipapasurvey para malaman kung gaano kalawak ang itinapak ng lupa na kiniklaim ng Acero sa lupa na kiniklaim din ng Domingo Realty. In other words, ulitin ko lang, ang kumakaso, Domingo Realty Incorporated, at ang kinakasuhan, Antonio M. Acero, at saka yung isang tao, hindi pa nga kasama si Victorio. Si Victorio naman, kay Victorio umuupa si Acero. Pero ang kiniklaim ng Domingo Realty ay kanilang lupa lahat yun. Ang kiniklaim naman, ulitin ko lang, ni Acero ay lupa ni Victorio yon at nakatapak ang isang portion, may portion na nakatapak doon o bahagi na nakatapak sa lupa daw kuno ng Domingo. So, nangyari, nagdesisyon ang korte na magkaroon ng survey, malalaman kung alin ang lupa sa Acero at alin ang lupa ng Domingo. Anyway, pagkatapos ng survey at saka yung portion o bahagi ng Acero lot na nakapatong sa Domingo lot ay aalisan kagyat ng Acero at saka ng mga tauhan nito o kaya mga ibang tao na sa kanya umuupa o sa kanya nagkaroon ng agreement sa kay Antonio Acero. Ang nangyari, mahigit po 2 hektarya, 2.5 hektarya. Ang nangyari, tumakbo yung panahon. At ang final decision dyan ay nagkaroon ng survey at ang survey lumalabas na kahit 1 metro kwadrado ay walang natira kay Antonio Acero. In other words, sa survey ng grupo ni Domingo ay lumalabas na lahat pala ng lote ay kay Domingo. Pero in the meantime, ay pumalit, according to it, ay binili na nila ang lupa. At ang pumalit ay Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated. At dahil naman hindi napatunayan pa ng husto kung talagang sila may-ari at ang ginawa naman ng korte ay pinalit ang pangalan niya. At nung pinalit ang pangalan niya, kasama pa rin, hindi pa rin tinanggal ang Domingo Realty Incorporated. Sa kabila ng lahat, na wala na raw ito karapatan sa kaso. Nevertheless, nung tumakbo ang kaso, 2007, nagkaroon ng decision ng Supreme Court at inutos pa rin ang pagsusurvey. Nagdesisyon ng Supreme Court sapagkat nagsampa ng kaso naman itong si Acero na ang kanyang katwiran ay niloko lamang siya sa agreement, sa compromise agreement, kaya umabot hanggang sa Supreme Court. Nung matapos sa Supreme Court, nag-utos sa Supreme Court na tapusin ang survey.
So nagkaroon ng survey ay lumabas nga, sabi ko, na kay Domingo lahat ang lupa. Wala ni isa natitira kay Acero. Meantime, may isang bagay lang ako dito na ilahad na gusto ko malaman ng lahat. Na sa panahon ng sinampa ang kasong ito noong November 15, 1981, ay epektibo na po yung batas na tinatawag na Batas Pambansa bilang 129 o 129. At nagsasaad doon na ang korte na may kapangyarihan o may area of jurisdiction sa mga kaso na patungkol sa pag-aari sa lupa, interes sa lupa, o paghahawak sa lupa ay mapupunta sa korte na kung saan ang lupa ay nakikita. Sa korte ng lungsod o ng lalawigan kung saan ang lupa makikita. Ang lupang ito pinag-usapan natin ay nakikita sa West Kupang, Barangay West Kupang, Kilometer 22, West Service Road, papunta po ng Laguna, sa bandang kanan. Kaya dapat sa paghahawak ito, jurisdiction ng Muntinlupa Regional Trial Court. Kasi po yung Batas Pambansa bilang 129 na naging batas noong August 14, 1981 ay pinalitan. Dati mayroong tinatawag na Court of First Instance. Bali ang Court of First Instance ay tinanggal na at pinalitan ng Regional Trial Court. Sa kada rehiyon sa Pilipinas ay mayroong Regional Trial Court. At kada lungsod mayroong Regional Trial Court. So, ibig sabihin, sa panahon na yun, sa batas, mayroon na ang nakatayo, mayroon ang ginawa na Muntinlupa Regional Trial Court. Pero nagtataka, bakit sa Pasay Regional Trial Court sinampa ang kaso? Yan po ang unang tanong na kung bakit ang mga taong ito na dinidemolis, diyan sila humuhugot ng lakas at kapangyarihan para sabihin na wala pong jurisdiction o walang authority ang Pasay RTC sa kanilang kaso sapagkat po ang lupa naman ay nakikita sa Muntinlupa at hindi sa Pasay City. Sa bagay, sa panahon na yun, ay wala naman sila ron. Wala rin po yung wala rin ako, hindi ko rin alam yun. At kung bakit pinayagan ng Supreme Court o pinayagan na tinanggap ang kaso at nagkaroon pa ng desisyon ang Regional Trial Court ng Pasay City na sa Muntinlupa naman ang lupa na kaya nakikita, siguro, the only possible thing to have happened is this. Sa panahon na yun ay hindi pa naitayo malamang ang RTC Muntinlupa. At may kapangyarihan din ng Supreme Court na ibigay muna sa kung saang RTC pansamantala o pansamatagalan ang jurisdiction or authority kung ang kaso saan ito lilitisin. So malamang binigay na Supreme Court sa RTC Pasay. Sabihin natin, legal na yan. So ngayon, may nangyari. Ang nangyaring ikalawa na nais ko lang idiin, ang kinasuhan ay si Antonio Acero, si Pablo Victorio, at saka yung isa. Tatlo sila. Hindi po kinasuhan ang mga taong nakatira doon kahit mula pa noong 1970s ay nandun na nakatira. Ibig sabihin, may sitwasyon po tayo. Sabihin na natin ang lupa ay pag-ari ng Domingo kasi siya nanalo. Pero ang sitwasyon, yung mga bahay nitong squatters kuno ay nandoon na. 1970s nagsimula. Ang iba 1980s, ang iba 1990s. Kung bakit sila nakatira doon 1970s? Kasi po, kagaya ng mga naninirahan sa compound na tinatawag na Immaculate Conception Compound, ang kanilang kinikilala, ang may-ari at nakita ko rin ang titulo, si Joaquin, anong pilido? Landrito. Nakita ko yung certificate of sale niya
na inisyu ng gobyerno na binili niyang lupa mula sa Friar Land Estate. At meron pa siyang titulo, TCT number, T-29433. Hindi pa nakansila hanggang ngayon. Nang ibig sabihin, kahit sabihin na natin hindi yan totoong titulo, o totoo man titulo, wala pong kaalaman ang mga taga-ICC compound kung peke o hindi yung titulo na pinapaniwalaan nila. Bagkus, nagpatayo sila ng bahay kasi pinayagan silang umupa at magtayo ng bahay nitong si Francisco Landrito na anak ni Joaquin Landrito. So, ngayon, para mapatunayan ko sa inyo, matagal na sila ron, kasama rin, ganun din ang sa Santo Niño, ang kanilang nagpaalam sila na magpatayo ng bahay doon po sa kay Sherwill Realty Development Corporation. Yun naman ang paniwalaan nila. Wala rin silang kaalam-alam kung Domingo din ang may-ari o hindi. Pero isa naman, kagaya rin sa ICC, ang kanilang sitwasyon at saka ibang nakatira din sa tinatag na Acero compound ay hindi rin sila sinama sa kaso. So kung ganon, dapat outsider sila. So kung dapat outsider sila, dapat hindi sila apektado ng kaso kung ano man ang desisyon doon. Ito, hinanap ko ang... So ngayon, kung hindi sila kasama, dapat hindi sila apektado ng desisyon. Ang problema, itong sheriff na ito, fast forward tayo sa 2015, nag-issue ng demolition order itong Pasay RTC Court. Fast forward tayo dito sa panahon nito, mga 2025, nag-issue na ng ang sheriff na gigibain sila. Ngayon ang tanong dito, makatwiran ba ang ating sistema ng korte na wala sila sa kaso pero sila'y ginigiba? Yan ang tanong. Sinabi ko na inosente sila sapagkat ang pinaniwalaan nilang may-ari ay ang kagaya sa ICC compound, ang pinaniwalaan lang may-ari ay ang Joaquin Landrito. May titulo sila, pinakita. May kontrata sila sa Landrito. May contract of lease sila. Yung Santo Niño naman, ang pinaniwalaan nila, may hawak din silang titulo na ang may-ari, Sherwill Realty Development. Ngayon, titingnan ng Acero. Anyway, lahat sila sa Acero, kagaya rin ng sitwasyon sa ICC compound at saka sa Santo Niño dyan, Sitio Santo Niño, ay wala rin silang alam at hindi rin sila kinasuhan ng tinatawag na hindi rin sila sinama sa kaso. So ngayon, ang pinakatanong natin, makatwiran ba yan, Supreme Court, na payagan mo ang RTC Pasay City, una, na walang kapangyarihan para humusga sa kahit anong kaso patungkol sa lupa na matatagpuan sa ibang lungsod na hindi matagpuan sa loob ng Pasay? Yan ang unang tanong. Makatwiran ba yan na ang katotohanan ay hindi sila napadalhan ng tinatawag na summons o summonses, kasi marami, para sila mabigyan ng pagkakataon na magdepensa? Makatwiran ba yan na kung tutuusin mo ay labag ito sa due process na sagrado sa ating karapatang pantao na pinakamataas na karapatan? At ito po ay yung makikita sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang mapagkaitan ng buhay,
kalayaan o kayamanan kung walang proseso ng batas at walang sinuman mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Pinakamataas na batas yan. Bakit hindi ginagalang ng korte? Ito po ang nangyari. Yung RTC Pasay, maliban sa katotohanan na yung lupa ay sa labas ng jurisdiction nito, ay nagpatuloy na nag-utos na ang lahat ng mga tao na tinatawag nila persons claiming rights under the defendants. Itong mga defendants na ito na si Antonio Acero ay kailangan i-demolish. Balik ako sa tanong, tama ba yan o mali? Tama ba sila na i-demolish sila o mali? Ganito po ang batas sa ating korte at batas sa ating civil code, criminal code, administrative code. Kapag hindi ka binigyan ng pagkakataon kasama sa konstitusyon, hindi ka pwede, kung hindi ka mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, ay hindi ka pwede tanggalan ng karapatan. Kahit ano pa man. In other words, ang sinisigaw ko rito para sa mga taong maralita na ito ay yung pinakamataas na batas. Bakit hindi nyo nirerespeto? Ano po yung pinakamataas na batas? Ulitin ko lang. Klaro na dinidemolis ninyo ay yung mga bahay na mga tao na nandun pa noong 1980s, 1970s. At hindi man lamang ninyo pinadalhan ito ng pagkakataon ng summons para makapagpaliwanag sila. Nais ko lang idiin na sa batas po ng korte, alam ng Supreme Court yan, na walang sinuman ang pwede maparusahan kung walang jurisdiction sa kanyang pagkatao. 3 klase po ang jurisdiction. 3 klase! Ang unang jurisdiction, may karapatan ka ba na mag-utos para mawalan ng karapatan o kayamanan o buhay ang isang tao? Ang sagot, yes, magkakaroon ka ng karapatan kung pinadalhan mo ng summons. Kung criminal case, kung inaristo mo, binasahan mo ng kaso, at kung administrative case, padalhan mo ng summons. Hanggat hindi nakatanggap ang tao ng summons o summonses kung marami, kapag civil case ang pag-usapan o di kaya administrative case, ay walang karapatan at kapangyarihan ang sinumang korte na maghusga sa taong yan. Ito, ang unang jurisdiction over the person. Jurisdiction sa pagkatao ng tao. Ang lahat ng mga ginigiba nila ngayon po, Diyos ko, hindi po sila binigyan ng tinatawag na summons o summonses. The only way for the court to acquire jurisdiction to punish a person is for that court to serve summons or summonses to all persons affected. Anong ibig sabihin ng summons? Ang summons po ay utos na galing sa korte na naglalaman ng utos sa kung sino man ang dependent na sumagot ka sa loob sa ngayon 30 araw dito sa reklamo laban sa iyo. Ganun lang kasimple yan. Hindi pa ninyo nagawa. In other words, may sitwasyon tayo na hindi alam ng RTC Pasay kung ano ang totoong dahilan bakit nandun yun yung mga taong yan. Hindi nila alam kung anong pinagdaanan ng mga taong yan. Umiiyak na lang sila. Wala silang magagawa. Binabako ang mga bahay nila. Hinuhuli pa yung iba. Kaya, yung tinulungan ko, nagsampa po ako ng writ of amparo sa sa Regional Trial Court ng Muntinlupa para sa 3 na aarestuhin ng mga pulis. Arestuhin niyo. Bakit? Ang katwiran ninyo? Dahil, sabi nyo, obstructing the implementation of the writ. Sino ngayon ang mas may kasalanan? Kayo
o yung mga taong itong gusto niyong gigibain na katotohanan ng buhay ay wala po kayong ibinigay na summonses para bigyan ng pagkakataon ang mga taong ito na magpapaliwanag kung bakit sila hindi gigibain ng bahay nila. Yan po ang aking iniiyak dito. Bigyan nyo lamang ng pagkakataon. Sabi ni Voltaire, strike! But wait. Kung sa Tagalog pa, sige, patayin mo ako, pero pakinggan mo muna ako. Iyan po ang number 1 constitutional right natin. Ngayon, ipakita ko ngayon ang lupa sa pamamagitan ng Google Earth. Dadalhin ko kayo sa 2004 kasi yan ang pinaka earliest nakuha na litrato ng satellite ng Google. Pakita ko sa iyo, punong-puno bahay sa panahon na yun lang. Ito. Sandali lang. Nawala tayo ha. Siguro may nagsasabotahe sa akin. Kan ko lang, i-refresh ko lang. I-refresh ko lang. May sumabotahe sa aking ano. I-refresh ko lang. At least hindi naman na namatay. So nakita nyo yan? Yan pong Google Shot. Yung Google Shot na yan ay nangyari. Ito, dadalhin ko kayo sa panahon. Yung bago ngayon. Kung ano makikita nyo. 2025. Ito na po yan. Na-demolish na yung isa. Yan area na yan. Ito. Acero compound. Ito yan. Ito na-demolish ito noong Abril. Anong petsa yan? Abril 30, 2025. Nung tanhin ko kayo sa litrato ng Google, tingnan nyo, Abril 30, itong mga bahay po ito yung apektado. Makita ninyo? Yan ang mga bahay na yan ang apektado. Gigibain nila. Yan, ang mga bahay niyan apektado. Kuha po yan noong April 30, 2025. Yan po ang apektadong bahay na gusto nang gibain. At ito po, ladies and gentlemen, ito po ay factory ng Mongol na lapis. Kung sino man sa inyo nakapag-aral mula nung araw hanggang ngayon, yan po yung factory ng Mongol. So, itong sa kabila, Ricky Reyes Learning Institute, yung mga pa-beauty-beauty. Okay. So ngayon, yan po ay kuha ng satellite ng Google nitong April 30, 2025. Titingnan natin ngayon yung kuha ng March 30, 2025. Ito. Wala pang giba. Hindi pa nasira. Walang giba. Walang ano. Yan po ang sitwasyon. Andito mga bahay nila. That was March 30, 2025. Dadalhin ko po kayo sa 2018. Taong 2018. Yan, 2018 yan. February 28, 2018. Ayan, andyan ang bahay nila. No, ibig sabihin, nung 2018 pa, nandyan ang bahay nila. So ano ngayon ang magandang katarungan? Bakit gigibain ang bahay nila? Nang dahil lamang sa away ng ilang tao na hindi naman sila apektado? Dadalhin ko na ngayon doon sa dulo. Dadalhin ko kayo sa 2010. Ayan, 2010 yan. February 5, 2010. Yan. Andyan pa rin bahay, oh. Andito yung dinimulis na kayo. Dati hindi pa na-demolish. Ito po yung Acero na building na factory. Ayan. Ayan ang factory ng Mongol. So, dadalhin ko naman kayo ngayon doon sa petsa ng
2005 o 2005 mo na. May 8, 2005. Yan po yan. O, andyan pa yung bahay na nung April 30, isinira na. Andyan na sila nung araw pa. Kita mo? Dadalhin ko ngayon sa 2004. April 21, 2004. Ayan sila oh. Ladies and gentlemen, napatunayan ko na matagal na po sila dyan. Kung matagal na sila dyan, ano ang katwiran ng Diyos? Bakit hayaan sila na magigiba ang kanilang bahay? Sige nga, sagutin nyo. Kahit sinong judge, sinong justice, sinong korte, ikaw judge, Luwalhati Cruz, makinig ka. Hindi ka ba naawa sa mga taong ito? Alam mo naman na walang summons na binigay sa mga taong ito. Kahit pa sabihin mo na they're claiming rights under the defendants, but it is required by law that everybody, even those people claiming rights under defendants, must be served with summonses in order for the court to acquire jurisdiction over the persons of these people. And the subject matter thereof. Ang subject matter, bahay nila. Bakit hindi mo ginawa yan? Bakit mo binasura kagad ang motion? Ang motion nila na sinampa, Judge Luwalhati Cruz, pasensya lang, nawala na ako. Mayroong bumibira sa akin. Anyway, ang akin lang dyan, Judge Luwalhati Cruz, dapat may puso ka rin. Paano kung ikaw ang gigiba ng bahay? Hindi ka ba nagtitingin? Ang problema dito sa sa Section 16, Rule 39 ng Rules of Court na dapat sundin mo, Judge. Batas po yan ng Rules of Court na binuo, na ginawa, na pinromulgate ng Supreme Court natin. Bakit hindi mo sundin yan? Ang utos sa lahat ng korte, sa sitwasyon na mayroong pagpapatupad ng demolisyon, ay kapag may tao na nagkiklaim wala silang kinalaman dyan, ibig sabihin third party sila, wala silang alam sa kasong yan, ay protektado sila, dapat binigyan mo lamang ng huling pagkakataon na magpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat gibain ang kanilang mga bahay. How dare you are? Okay, sabihin na natin, ipagpatuloy mo Sheriff Bernard Ryan R. Ariula. Ipagpatuloy nyo, wala naman kami magagawa dyan eh. Pero ang tanging magagawa namin, hikayatin ko mga taong ito magsampa ng criminal cases laban sa inyo. Ano ba ang criminal case? Para malaman, kasama ka na judge dito sa criminal case. Anong kaso? Ito para malaman ninyo. Paglabag sa Republic Act 7279. At ang paglabag yan ay makukulong ka. Anong kulong? Ito, titiran ko muna. Ang Republic Act 7279 po, yan tinatawag ng Urban Development and Housing Act. So, nakalagay po dito na makukulong ang sinuman ng 6 na taon at may pina o may multa na 60,000 hanggang 100,000 pesos. Kaya po, kayo ay kakasuhan. Titingnan natin dito Anong section yun?
Definitely dapat ang susundin ninyo, Sheriff, ay Section 28. Kahit wala nang pag-asa ang mga gigibay nyo, sundin mo Section 28 ng Republic Act 7279 na nagsasabi, relocation muna bago demolition. At kung hindi man matupad ang relocation, dapat obligasyon ni Mayor Rufino Biason magbigay ng minimum na financial assistance na hindi bababa sa minimum wage, multiply mo sa 60. Eh kung minimum wage ngayon ay 695 pesos a day, i-multiply mo sa 60. Ano sagot? 42,000 minus? May 5 pesos. 5 times minus 3,000. So 38. No. 42,000 minus 3,000 dapat 39,000 dapat ibibigay mo sa mga tao na apektado ng mga demolition. Okay, penalty clause. Ipakita ko sa inyong penalty clause para malaman mo, Sheriff. Itong kinakaharap ko na kulong, Sheriff. Kaya lang, balita namin, Sheriff, binigyan ka ng unit dyan sa katabing condominium, yung Asian Enclaves. At balitang-balita rin, binigyan din si Mayor ng unit dyan sa Asian Enclaves sa condominium. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero the fact na lumalabas ang kwento, ang aking asahan yan ay walang apoy kung walang usok. Yan po ang kainaman sa katalinuhan ni Haring Solomon. So, add to stage. Sino bang gusto sumama? Add to stage? Si Wonder Mike? Ayan. Yan po ang batas. Penalty clause. Section 45. Any person who violates any provision of this Act, Republic Act 7279, shall be imposed the penalty of not more than 6 years of imprisonment or a fine of not less than 5,000 pesos but not more than 100,000 pesos or both at the discretion of the court. Ito po ang isasampa namin sa iyo, Sheriff. Isampa namin kay Judge. Isampa namin sa lahat, pati mga pulis na nag-assist. Kaya mag-isip-isip kayo. Yes, you can kill them if you want to. But, abangan ninyo yung ganti, paghiganti ng Panginoon. So, yan po ang ating hinahabol dito. Nakita naman ninyo ang Google Earth na pakita na matagal na po sila doon. So, hanggang dyan na muna siguro tayo. At inaantay natin na yung magdesisyon ng Supreme Court. Ang problema na sa Supreme Court, ang alam ko, ay hindi makapagbigay ng aksyon sa kasong sinampa ninyo na dapat i-TRO sapagkat po busy po ang Supreme Court sa bar exams. O, hanggang dyan na muna mag-bar exam kayo, di ba? Naka-recess ang Supreme Court. Anyway, hanggang dyan lang muna at hayaan nyo na lang, huwag po kayong mag-alala kung wala tayong pag-asa. Babalik tayo at pagbalik ng dragon, kakainin sila hanggat sa kung saan man sila tatakbo. Ang akin lang, bakit man, Mayor, pinuntahan ka ng mga tao na dapat yan, ang lahat naman mga yan ay bumuto sa iyo. Bakit 10,000 lang bibigay mo? 42. Dapat ang bibigay sa 60 days times 3, magkano ba ngayon? 695? 675? Multiply natin. Akala ko 695. 675 ba? O, times 60. Dapat 40,500 ang ibigay mo, Mayor, sa kanila, hindi 10,000. At bakit 10,000 lang? At pinakamatindi sa ginawa mo, Mayor, ay bakit mo sila pinapirma ng waiver na hindi na sila pwede magtayo? Lupa, sa kanila yan. Hanggat pang mali, mapatunayang mali ang ginawa ng sheriff, pwede silang ibalik dyan. Kakapiranggot 10,000. Kakasuhan ka, Mayor, sa
Office of the Ombudsman. Kasi ang utos ng batas ay 60 times minimum wage, hindi 10,000. Ang layo ng 10,000 sa 40,500. Basta hanggang doon na lang tayo. Well, iyak na lang kayo. Bukas, pag maubos ang luha nyo, hindi na rin kayo iyak. Yan lang ating babalik kayo at maghanap kayo ng matirahan ninyo. Kung kinakailangan tumira kayo sa kalsada, gawin ninyo po. Wala naman kayo ibang mapupuntahan. So mag-shoutout na lang po ako. Si Alberto Realista, good evening. Antonio Almonte, magandang gabi po. Katoto, Hanan Kausing. Salome Reyes, good evening. Tapos si Antonio Almonte, dapat makulong ang mga mapatunayan ng kasala sa pagnanakaw ng mga anomalya sa flood control projects. Ikulong ng hindi pamarisan. Saka na, huwag muna natin pag-usapan itong flood control. Ang pag-usapan muna natin, demolition. Tatalikop, the sad reality of our justice system. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Mercado Cathy, Dr. Toto Kausing, good evening. Helen Bagyo, good evening po. Bing Diboke, Mayad Gagabi, Dr. Toto, Halong Gid Pirmi. Salamat. Salamat Manang Bing. Joey Datoon, Mayan, ano ba ibig sabihin? Mainom? Wonder Mike, good evening po Dr. Toto Tirador Kausing. O nga, pumasok ka na kanina sana Wonder Mike, bakit hindi ka pumasok? Inalaw na kita pumasok para mag-live. Wilfred Lieses, wala po batas, giba po ang ICC at Asero. Oh, yan, walang batas talaga, giniba ng ICC at Asero. Rogelio Pacoma, good evening Toto Kausing. Mali po, hindi nila alam ang pagsusuri sa kama at mall. Ano ibig sabihin? Hindi ko maintindihan po. So, Rogelio Pacoma, magbabayad yan sila sa harap ng Diyos at sa harap ng batas. Efren Gohilde, Janet Claveria, obusin mga pobre sa Muntinlupa. Mahirap talaga na kapag ang namumuno ay panig sa mayayaman. Yan po, Mayor, pasensya ka na Mayor, ang impression namin sa iyo ay pinapaboran mo yung kwan dyan. Pinapaboran mo yung mga nagpapagiba dyan. Kayo na ni Attorney Jaime Presdedi na kayo lamang ang sinasandala ng mga tao. Bakit hindi nyo gawan pwede nyo gawin? Because you are the mayor, you can exercise your power of eminent domain delegated unto you by the Congress of the Philippines. Lahat po ng local government ay mayroong kapangyarihan na kunin ang kahit anong lupa para patayuan ng bahay ng mga maralita. At babayaran naman ninyo sila ayon sa kung magkano ang fair market value na nakalagay sa tax declaration nila. Balski Rapalyo, magandang gabi po. Attorney Toto Kausing. Wonder Mike, walang awa, mga tao din yun. Maria Elena Mosquera, maayong gabi, Attorney Toto. Kagaaya ko. Tapos magdasal na lang. Belchor Tugunon, good evening, maayong gabi. Ang problema nito, yung mga pulis dyan, nagpapakasangkapan kayo, binibigyan kayo, si Colonel sino dyan, binigyan kayo ng pera dyan ng ni Ayala Integrated Steel Manufacturing. Para lang dito. Huwag na kayo magmaang-maangan, talagang binigyan kayo ng pera, yan ang sabi ng mga tao. Aristuhin pa ninyo yung tatlo? Bakit nyo aristuhin si Nemi Domingo? Aristuhin ninyo gusto lang aristuhin si Hernani Hambre. At isa pa, gusto lang aristuhin si Fernando Ragos. Oh, at saan ang mukha mo, Wonder Mike? Bakit hindi ka hindi ka pakita para magsalita ka? O pwede ka na magsalita, magbuwakan ka, sound off ka. Batiin mo lahat ng mga kasamahan mo. Wala, hindi ka nagsalita. Wala tayong magagawa. So, anyway, hanggang dyan lang muna tayo ngayon at mag-ipon muna tayo ng lakas para sa kinabukasan. Huwag kayo maglala. Hindi naman sa kanila ang lahat ng araw. Hindi naman lahat ng araw ay Biyernes. May Linggo din, may Sabado rin. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at magdasal po tayo lahat for divine intervention. Yan lang po ang ating masabi.
Magandang gabi po. Kung gusto niyong lumuha na at lumuha kayo. Gano'n lang lamang po ang ating pamamaraan. Kasi kaawaan kayo, mas mahal kayo ng Panginoon kung sino ang taong lumuluha. Magandang gabi po. Paki-share na lang po para malaman ng buong mundo kung ano ang kalupitan na ginagawa sa Pilipinas. Kawalan ng katarungan sa Pilipinas na hindi sinusunod ng RTC Pasay City Branch 115 ang Section 16, Rule 19, Rule 20, Rule 39. At hindi, kahit hiwala ng summons sa binigay, bakit nyo gigibain? Dapat, sampa kayo ng hiwalay na kaso sa pagpagiba. Hiwalay yun. Kahit sinong abogado nakikinig dito, it is necessary and it is indispensable that you should file a new case against people who are not a party to the case. Gusto nyo sinushortcut yung batas? Bantayan nyo, kakasuhan ko pati si judge.